please check the volumes of your devices. Make sure po na klaro po ang ating audio. No? So, paki-check na lang po yung mga volume rockers po ng inyong mga devices, guys. Paki-check yung volumes natin. And if ever po na medyo mahina pa rin po yung sound po sa inyo, yung audio ninyo, no, what I can advise, gamit po tayo ng headset. Okay? So, we will start this session around 9:15 in the morning, no? So, please check na lang po muna for 5 minutes yung ating mga audio, guys, no? And while we're waiting also para po dun sa mga iba pa natin kasama dito sa online session natin. Okay? Alright. So, gusto ko po sana muna makinig po kayo maigi dito po sa ating session na to. No, paalalahan ako lang po ang lahat na wala po tayo sa live forum, kundi nandito po tayo sa coaching session po natin. Okay? So yung mga question po natin at yung chat po siguro after na lang po yan sana ng ating discussion para tuloy-tuloy tayo, no? And alright, so kung sa SMS invite po sa inyo ang sinabi daw po ay umattend po kayo sa mga gatong araw at hindi po yung tipo na pumili kayo ng schedule. Yes, please attend po tayo ng mga sessions natin. And again, dito po sa session natin na to, no, bawal pong mali po, no? But now, medyo nagkaroon lang kasi tayo ng technical issue kanina, kaya medyo na-delay tayo ng 6 minutes kanina sa pasok. However, no, gusto ko po sana munang yun nga, no, gusto ko po muna sanang mangyari ngayon during the time po sana ng session natin. Okay, so during the time po sana ng ating session ngayon, no, makinig na lang po muna kayo maigi po sa lahat po na sasabihin ko. Dahil lahat po na sasabihin ko, guys, lahat po ng information i-share ko sa inyo is para rin sa inyo, para po magamit natin in the future, para po makaiwas po tayo na anumang klaseng violation na maaari po magbigay po ng suspension sa account niyo o worst, mapatawad po kayo ng permanent banning. Now guys, kung ang naging kaso po ninyo at nabigyan na po kayo ng ng decision po ng management na permanent banning po, even po na umatin po kayo dito, sorry to say po, pero hindi pa rin po tayo ma-reactivate. Okay? So yan. Alright, sige, I think we can start this session na po, no? So again, alright, so again guys so, gaya nga po na sinabi ko kanina, mamaya na po siguro yung questions po natin, no? Para po tuloy-tuloy tayo at the same time, mabilis po tayo matapos. Okay, bakit? Kasi every time po na may nagtatanong po kasi or may nag-chat, may nag-a-appear po na notification sa screen ko, no? Na naharangan po yung visual natin. Okay? So I hope na hindi naman po ako siguro kumakausap ng bata at lahat po marunong umintindi. Alright? So again, Sir, mga sir ha, pakiusap lang po. Makinig po sana tayo ha, mamaya na po yung mga chat and questions natin. Alright, sige guys. So guys, again, yung reactivation po ng account natin, make sure po na matatapos po natin tong session na to from start to finish para po mapasama po kayo sa reactivation process po natin. Okay? Again, paalalahanan ko na po ang lahat. Alam ko po kung sino po ang late at kung sino pong maagang umalis dahil may timestamp po tayo dito. Alright? Sige. Alright, so again, simulan na natin ito. So again guys, my name is Marky. I'm one of the senior trainers po ng Grab and also with Move It. And part din po tayo ng Grab and Move It Safety and Quality Team. Okay, and everyone, welcome po dito sa ating Move It Driver Quality Coaching. So, para po sa araw na to, ang layunin po ng session po natin na to is okay, sige po, mamaya na po yung chat na. Sige, ganito na lang guys, no? Para po matulungan ko rin kayo makapag-focus for the meantime. Turn off po muna natin yung ating chat box, ha? Yan. Okay, so going back. So, para po sa layunin natin dito sa session natin na to is, una, matulungan po namin kayo na mas maintindihan pa po natin yung mga rules and regulations po na ginagamit po natin dito sa Move It platform. Pangalawa, mapataas din po natin yung kalidad, no? Mapataas at mapaganda pa natin yung kalidad ng delivery.
yung kalidad po ng serbisyo na ating ibinibigay po sa ating mga pasahero. And lastly, no, mapagtibay din po natin ang safety po ng lahat ng Moveit user, mapa-driver man po ito o mga pasahero natin. Okay? Now, ito po yung apat na issues na usual na encounter po ninyo every time po na bumabiyahe po kayo under po ng ating platform. At anumang pong violation na manggagaling po sa apat na to, syempre, yan po maaaring magbigay po ng suspension po sa account ninyo or worse, makabigyan po kayo ng permanent banning. Okay? Kasi guys, alam naman po natin ang mali sa tama, di ba? So, may mga chances talaga rito na yung mga ginagawa po natin, talaga pong nadedetect ng ating system yan. Okay? So now, unahin po natin pag-usapan is about your cancellation. Okay? So, driver cancellation to ha. So now guys, pagdating po dito sa driver cancellation natin, gaya pa rin po ng dati, no? Hindi naman po namin sinasabi na bawal kayo mag-cancel ng booking, lalo na kung talagang ka-cancel na yan. Now, ang amin lang po, in every cancellation po dapat na inyong gagawin, make sure po sana, yan po ay valid reason, no? And to justify that, kailangan din natin ng proof, no? At dapat yung mga cancellation po na ginagawa po natin, dapat po yan ay naire-report po natin gamit po ang health center. Okay? So now, pagdating po sa bagay na yan, no? Lahat po sana ng mga problema na encounter po natin along the booking, no, or within the booking, syempre dapat yan po ay nire-report, whether cancellation mo man yan o kinansela ka na pasahero mo, or let's say nasiraan ka ng gulong, no, ng motor mo, yan, syempre dapat lahat po yan na i-report po natin. Oo. Mga sir ha, ito po, paalala lang po na makinig na lang po muna sana, no? Mamaya na po yung chat at yung question and answer po natin na box. Huwag niyo pong gawin chat box yan. Okay? Pinatay ko po muna yung chat room natin, okay? Close ko po muna para po makapag-focus kayo. Alright, so going back. Ano po ba yung mga negatibong epekto po ng cancellation? Lalo na po sa inyo, no? Dahil kayo po, since mga rider po kayo ng Moveit, booking-based po ang kitaan natin. So, it only means na in every time po na makakatapos po tayo ng booking, doon na po tayo magkakaroon ng kita. No? So, ano po bang epekto niyan sa inyo? Una, tandaan po natin, in every time po na nagka-cancel po tayo ng isang booking, no? Meron pong isang pasahero na nakaka-encounter po ng hindi magandang serbisyo galing po sa ating platform. 'Di ba? So, in that case, syempre, since yung pasahero na yan, naka-encounter po ng hindi magandang serbisyo galing po sa platform po natin, ang nangyayari po, naghahanap po yan ng ibang platform, no? Naghahanap yan ng ibang alternative mode of transportation, no? So, it means umaalis yan sa atin. No? Dahil unang-una po sa lahat guys, hindi lang po si Moveit ang may ganitong klaseng service, no? May mga kalaban tayo. Now, pag every time po na umaalis po ang isang pasahero, no, sa platform natin, nawawalan po tayo ng mga potential bookings. So kapag sinabi po natin potential bookings, yan po yung mga bookings na pwede nyo pang ma-receive in the future, no? So let's say for example, ang average cancellation mo per day is let's say 10. Syempre, i-multiply po natin yan by kung ilang araw po tayo bumabiyahe. Again, guys. Teka lang po wait lang guys. Sige, open natin ulit yung ating chat box. May tatanong lang ako. Guys, klaro naman po siguro yung instruction natin kanina, tama? Tama po ba? Oo. Bakit ganun po? May paulit-ulit po pa rin na nagtatanong po dun sa question and answer. Diba sabi ko po mamaya na lang po sana? Ano po ba yung mga nag-chat na yan? Mga bagong pasok lang po ba at sobrang late na po ang ginawa?
Bakit naman po ganun? Mm-mm. Guys, again, no, uulitin ko po yung instruction natin, ha? And again, hindi po sana ako kumakausap sa bata na kailangan paulit-ulit po ako magsaway. No? So again guys, so ulitin ko po yung instruction natin, yung question po natin at yung chat, mamaya na lang po yan after ng discussion. Makinig na lang po muna kayo. Baka nga po mas matatanda pa kayo kumpara sa akin eh. Diba? So again, no, mamaya na lang po sana yan. Makinig na lang po muna para po tuloy-tuloy tayo. At hindi po tayo pa, hindi po ako paulit-ulit ng saway. Kasi guys, tingnan nyo, etong pagsasaway ko na to, dapat continuous yung ating session. Diba? So, pwede na po ba tayo ulit magsimula? Ulit-ulit, tagal. Guys, makinig na lang po muna. Kasi guys, again, hindi naman po ako magsasayang ng laway sa inyo guys. Kung hindi po talaga mas ikabubuti nyo po itong session na to. Okay? So again ha, yung chat and questions po after na lang po sana ng ating session. Makinig na lang po muna for the meantime. Okay? Alright. Sige, going back. So again ha, turn off po muna natin tong chat box natin para po makapag-focus din kayo guys. Okay. Alright. So going back guys, no. So again, no, when it comes to cancellation, no, let's say ang average mo is 10 per day. Siyempre, i-multiply po natin yan kung ilang araw po kayong bumabiyahe. So, let's say ang biyahe mo is from Monday to Friday. So, kung ang minimal cancellation mo per day is 10, that is 50 per week. Hindi ba? Mandami. No? Tapos, i-multiply natin yan. Let's say, lahat kayo ganyan ang average cancellation natin. Let's say, 150 kayo na nandito sa line ko ngayon. Diba? 150 times 50. Ilan yan? Diba? So, ang dami. No? So, ganyan po kadami yung mga passengers natin na nakaka-encounter ng hindi magandang service sa atin. So, kapag ganyan po ang nangyayari at patuloy po nangyayari yan, so, siguro wag po tayong magtaka kung dadating tayo sa time na baka lalabas kayo isang araw, wala na kayong natatanggap na booking dahil lang po sa cancellation na ginagawa natin. Diba? So, yun yung negatibong epekto niyan. No? And, now, ang tanong dito kasi, ano po ba yung mga nagiging rason po ng driver, no, para mag-cancel po ng isang booking? Yung valid ha. Una, hindi po mahanap ng rider yung pick-up point. 'Di ba? Isang point yan. Now, pagdating po sa bagay na to, no, para maiwasan natin yan, maiwasan natin yung tipo na kung kailan nandun na kayo sa pick-up tsaka nyo lang po malalaman na mali pala yung pin location, no? Maganda po sigurong gawin natin dyan na once na tinanggap po natin ang booking, no, hanggat hindi ka pa nakakapunta dun sa pick-up, tawagan na po natin kaagad at confirm po natin sa passenger ninyo yung kanilang pick-up and drop-off locations. Kasi mamaya baka mali nga talaga yung pagkakapin, di ba? So, at least hindi ka na umeffort na pumunta pa doon sa pick-up, di ba? Kung mali naman pala yung nailagay. Okay? Next naman po natin, nandiyan din po yung issue na hindi po sumasagot yung pasahero natin sa mga updates natin. No? So, syempre, since bilang isang movie rider, kailangan continuous pong updating natin hanggat wala pa po kayo sa pick-up location at hindi pa kayo nakikita ng passenger mo. Diba? Yun po ang protocol natin. Yan po para maiwasan natin yung cancellation, no? Or ma-advise natin sila na kung ano man yung nangyayari along the way. Now, kung hindi man po kung hindi man po sumasagot yung pasahero ninyo, okay lang po yun, wala tayong problema doon.
Basta po dapat bilang isang Movit rider, continuous pa rin po ang updating natin sa kanila gamit po yung ating chat box. Oo. So para po dito sa nag-post po ngayon lang ng tanong dito sa question and answer box natin, sir, ha? Kung late kang pumasok, please po makinig ka na lang po muna. Okay? Now, next naman po natin, yung nasiraan daw po ng motor yung rider. Okay? So, pagdating po sa bagay na to, no, siguro ito naman avoidable naman yung mga ganitong issue. Siguro mas maganda po kung bago po tayo magsimula ng biyahe natin, no, magkaroon po sana tayo ng checklist o kaya ma-check po natin yung motor niyo kung in good condition ba yan, no? Pero kung ganyan talaga nangyari, no, hindi natin naiwasan talaga na masiraan kayo ng motor habang pupunta kayo sa pick-up, siguro what we can do is advisean nyo po kaagad o tawagin nyo po kaagad yung inyong pasahero, ipaalam nyo po yung sitwasyon ninyo para po aware po sila. Diba? So, i-assess din po natin kung matatapos po bang maaga. Kung matatapos ko, magagawa po ba na mabilis? No, yung so i-assess din natin kung magagawa ba na mabilis yung motor. Pero kung hindi naman, no, advise na po natin yung passenger ninyo na mag-rebook na lang po ng iba. Okay? So, ganun po ang gagawin po dapat natin. Pero guys, no, hindi po porque sinabi nyo lang kay passenger na, ma'am, nasiraan po ako ng gulong. No? Since tayo po ang may kasalanan sa part na yun, siguro tayo na po yung magkaroon ng courtesy na i-cancel po yung booking at i-report na lang po yan gamit po ang help center. Hindi po yung makikipagmatigasan pa tayo na tayo na nga po yung nasiraan ng motor, tayo pa yung magre-request sa kanila na paki-cancel na lang po. 'Di ba? Kasi ang sagot lang yan, no, kuya, ikaw mag-cancel yan. Ganun po ang isasagot lang sa atin yan, no? So, para maiwasan po natin yung diskusyonan, since tayo naman po may problema sa part na yan, tayo na lang po yung magkaroon ng courtesy to cancel the booking. Okay? So, I hope na klaro po tayo dyan, ha? Kasi nga lang, guys, ang problema lang kasi doon sabihin na siraan daw po ng motor tapos makikita ng passenger sa mapa since ayaw i-cancel din ng driver, makikita papalayo siya ng papalayo. Diba? So, yun. So, tayo na lang po sana magkaroon ng courtesy pagdating po sa bagay na yun. Okay? So, next naman po natin, ano po magiging resolution natin when it comes to cancellation? So, hanggat maaari po, no, ituloy lang po natin ang booking at iwasan po natin na mag-cancel po ng booking hanggat maaari. No? Tandaan po natin, sa pagtanggap po tayo ng booking kumikita, hindi po sa pagka-cancel o pag-ignore niyan. Pangalawa, magkaroon din po sana tayo ng checklist para po sa condition po ng motor ninyo para po maiwasan natin na masiraan kayo ng motor habang buwabiyahe kayo. No? Para iwas aberya na lang. Then syempre, mahalaga rin po na dapat kayo po ay nakikipag-usap po sa inyong mga pasahero. Yan po ay para po maklaro po natin yung mga instructions sila at maiwasan din natin na cancellation. And lastly, ugaliin pa rin po natin na mag-report po sa health center ninyo sa anumang klaseng emergency concern man yan o cancellation man yan on your part or on part po ng ating passenger o sa anumang problema po na ma-encounter po natin. No? Paalam niyo po kaagad kay Movit lahat po ng nangyayari, no? Lahat po ng mga problema na encounter ninyo. Dahil again, yan po gagawin natin yan, guys, no, para po magawa po kaagad ng solusyon para naman hindi na maulit yung same problem na na-encounter mo. Okay? So yan. I hope naklaro po tayo rito, ha? So next naman po natin is about overcharging. Now, pagdating po dito sa overcharging, guys, no, kahit kailan po hindi naging tama ang overcharging dahil maski man po kayo sa sarili ninyo, alam nyo po na ang overcharging po ay mali. 'Di ba? Bukod dyan, nakasaad din po yan sa ating guidelines at bawal na bawal din po ito sa batas. Okay? Now, kung speaking po ng ating guidelines, kung titingnan po natin ang ating yung ating guidelines. Wait lang po, ha.
Oo. So again, yung mga bagong pasok, please po makinig na lang po muna, ha? Okay, so yun guys. So kung titingnan po natin ang guidelines, kung overcharging yan, under po ng ating act in good faith, andun po ang fraud activities. At ang overcharging po ay napapalo po ito sa fraudulent activities, no? Now, kung titingnan natin under po ng ating guidelines, yung sanction ng fraud, wala po kayong ibang makikita dyan, kundi permanent banning lang po. No? So, wala po yung first offense, walang second offense ang fraudulent activity. Dahil yan po, onset pa lang po na nagawa natin at na-detect po kayo ng system, automatic po yan. No? Automatic po yan na ibaban po kayo ng ating platform. Okay? Now, pagdating sa overcharging po, ano-ano ba yung pamamaraan po ng mga rider para mag-overcharge o gumawa ng anumang fraud activity, no? So una, andyan po yung pagdating sa fraud, andyan po yung pagbubuk mo ng mga family member mo, no? Kapag ihahatid mo. Ayan, no? So, yung mga ganyang klaseng bagay po, madali lang po yan na detect po ng ating system tsaka ng fraud team natin kung legit ba yung booking mo o hindi. Nakikita po natin yan kung ano yung connection yan sa'yo. Alam po natin yan. Okay? Ganun po ka-high-tech po ang Move It platform. So, pangalawa, ano-ano ba yung mga nagiging pamamaraan pa ng rider para mag-overcharge? Una, andyan po yung pangongontrata po ng ating mga pasahero. No? Yung mga tipong ayan yung mga tinatawag po namin dito na CWTD, no? Yung cancel when to drop off. Andyan yung tipo po na kukuha lang po si driver ng pasahero gamit po yung driver app, and then pagdating niya doon, once nagkita na sila o hindi pa nagkikita, no, i-message na kaagad si passenger na, uy, ma'am, paki-cancel na lang po yung booking pero pupunta po ako dyan sa inyo, no? Ibayad nyo na lang po sa akin direkta yung, sa GCash ko yung pambabayad nyo po para hindi po ako makaltasan ng commission rate. No? So again guys, pagdating po sa bagay na yan, since from booking ginawa mo siyang normal na habal, guys, tatandaan po ninyo na anumang klase po ng booking na out of platform, hindi po yan cover po ng ating insurance. So anything happen po dyan sa booking na yan, no? Ma-aksidente man kayo na pasahero mo o hindi, kung may mangyari mang hindi maganda, sagutin mo yan mag-isa. Di ba? Paano na lang kung na-hospitalize yung pasahero mo at out of platform po yung booking na yan? Di ba? Yung everyday na gastos na nga lang natin, kulang pa sa atin. What more pa kung magsusustento ka dun sa isang tao na hindi mo naman kaano-ano dahil sa aksidente mo. Di ba, guys? So, isipin natin yung bagay na yan, ha? So, again, any out of platform, wait lang guys ha. Okay, so yun guys, no? So going back, no? So again ha, tatandaan po natin, ang out of platform bookings po na yan, again, hindi po yan cover ng ating insurance. Okay? Pangalawa, andyan din po yung asking passenger for additional payment. Like what? Best example niyan, kapag through GCash payment po ang ginagawa ng pasahero mo. No? Yung mga tipo, ay ma'am, additional 10 pesos po tayo pagdating po sa GCash. Now, paano na lang kaya kung 10 booking mo, sunod-sunod, nag-GCash payment sa'yo?
So it means po ba lahat yun ay sisingilin natin ng additional payment, ng additional 10 pesos, one time ka lang naman magka-cash out. Diba? So again guys, no, para maiwasan po natin na mareklamo tayo ng overcharging pagdating sa bagay na yan. Since one time ka lang din naman magka-cash out ng laman ng GCash mo, siguro mas maganda kung tayo na lang po siguro yung mag-shoulder loan. No? Kesa naman po sa mareklamo po tayo at maano tayo guys, no? Yung tipong Papar lang talaga sa mareklamo pa tayo na overcharging. No? Mahirap na. Okay? So next naman po natin, nandiyan din po yung paniningil po ng cash kahit po na cashless na yung transaction. So Sige, pagdating po sa pabagla bagay sa na to, may mga customer. pagkakataon po talaga na medyo lutang yung pasahero ninyo, no? Yung mga tipo nag-book na po sila ng cashless pagdating po sa booking nila, pero in the end ng booking, magbabayad pa sila sa inyo ng cash, no? Ng cash payment. Now guys, pagdating sa bagay po na ganyan, no? Huwag po sana tayo mapagsamantala, no? Tayo na lang po sana yung magkaroon ng courtesy na ipaalala po sa kanila na naka-cashless po ang booking nila. Kasi guys, again, in the end of the day, malalaman pa rin po nila yan na double payment po sila o na double charge. Bakit? Kasi po magbabawas pa rin po yung system natin doon sa cashless nila. Diba? So, pag ganyan po yung pagkakataon, no, ipaalala po natin kung ano po yung mode of payment po na ginamit po nila. No, para naman po ay maiwasan natin na sila po ay ma-overcharge natin. Alright, so now, tandaan po natin ang paniningil po ng sobra sa mga pasahero po natin ay may kaukulang suspension po yan base po ng driver guidelines ninyo. And syempre, gaya nga po na sinabi ko kanina, under po ng guidelines, ang overcharging po ay under po ng fraud, no? So pagdating po sa fraud, zero tolerance po tayo dyan. So it means permanent banning lang po ang ipapataw po ng ating system sa inyo. Okay? So I hope naklaro tayo rito. Next natin. Anong resolution when it comes to overcharging? Una, maging mapanuri po tayo. Tingnan po natin mabuti ang mode of payment po at pamasahe po ng pasahero ninyo. No? Gagawin po natin yan para po maiwasan natin na sila po ay ma-overcharge o ma-double payment man sila. No? Then syempre, wag din po tayo magpapatukso o magtangkang i-overcharge po ang pasahero po natin dahil yan po ay labag po sa guidelines po na meron tayo, pati na rin po sa batas. No? So yan po ay maaari po magdulot ng multa po sa gobyerno at pagkawala po ng prangkisa natin dito sa movie. Okay? Alright. Wait lang guys wait lang po. Ingay ng dogs, wait lang. Baka natin ako na pintuan sa baba. Guys, wait lang, Anson. Wait lang guys, just a few minutes. Okay, wait lang po. Alright, so yan guys, no, going back. So thank you so much for patiently waiting. Anyway, so yun guys, no. So again, pagdating dito, yes po, yung overcharging na yan, pag yan po ay nakaabot po yan sa taas, no, pwede pong mawala po yung franchise to operate natin dito. So ang sistema po, no, ang sistema dyan,
Buti sana kung isang rider lang po kung sino po yung nag-commit ng overcharging yung mawawalan po ng trabaho eh. Hindi po. Hindi po ganun yon. So once nawala po yung franchise to operate natin dito, imagine nyo guys, ilang libong riders po yung mawawalan po ng trabaho. Bukod doon, syempre pati na rin po yung mga internal na employee po ng movement. No, madadamay din po. So again, pagdating po sa bagay na ganito, no, mag-isip-isip po muna kung kailangan ba talagang gawin. No, kasi guys, again, ang hirap naman po sigurong gawin, no, kung ay papakain ninyo sa pamilya ninyo o yung iuwi natin nakita ninyo ay galing po sa panlulok. Diba? So, yun. Alright, so next naman po natin guys, it's about your behavior, no? So, ito po madalas po na nagiging reklamo ng mga pasahero natin. So, minsan, ito rin yung nagiging dahilan kung bakit nabibigyan po tayo ng low star rating o minsan nare-report pa nga. No? So, ano-ano ba yung mga ugaling na kailangan nating iwasan? So, una, andyan po yung rude behavior o yung pagiging bastos. Diba? So, again guys, ang platform po ng Move It ay wala pong lugar sa mga rider na walang modo, no? Mga mal-edukado. So, pagdating po sa bagay na to, no, iwasan po sana natin na makita ng pasahero natin yung mga ugali natin na hindi po kaaya-aya, no? Kasi mamaya dyan, baka konting kibot mo lang, ma-report ka na po kaagad. Bakit? Kasi yung mga pasahero natin, most of them, naniniwala yan. First impression last. No? So, baka konting kibot mo lang, magbato ka lang ng joke, since hindi ka nakitaan ng panggiti niyan, baka naman ma-report ka agad kayo dahil lang doon. No? So, again, no, iwasan natin yung pagiging bastos, iwasan natin po yung mga ganitong klase ugali, no? Dahil naniniwala pa rin ako talaga na yung mga riders po ng Move It, kaya nga po tayong tinawag na kuya ng kalsada eh, no? Dahil lahat po ng riders natin dito is mabait, magalang at marespeto sa lahat ng oras at pagkakataon. Okay? Next naman po natin is mga inappropriate calls and texts after po ng booking. Now, pagdating po sa bagay na to, no, pagdating po sa bagay na yan, no, tandaan po sana natin guys, no, yung platform po ng Move It ay hindi po tayo, wala po tayo sa isang dating site, no? Nandito po tayo para po kumita at syempre, no, mag-uwi ng ng suporta para po sa pamilya. Now, kahit na ano po kahit na po gaano nyo pa katipo yung naging pasahero ninyo, sana after po ng booking, hindi na po tayo magiging stalker, no? Hindi na po sana tayo gagawa ng paraan pa para lang makontak ulit yung pasahero nyo na yan. Bakit? Kasi pasahero niya lang yan. Hindi niya yung personal na kakilala, no? Tsaka again, communication po natin with our passenger, dapat po nangyayari lamang yan within the booking lang. So after ng booking, dapat tapos na yung communication natin with them. Hindi na sana tayo magiging stalker after that, no? Hindi yung tipong hahanapin mo pa sa Facebook, i-message nyo pa after, no? Dahil again guys, tandaan ninyo, ano man po yung i-message nyo sa kanila, good or bad man yan, pwede pa rin po nilang gamitin na evidence yan against you. Bakit? Ano ba yung ginawa mo? That's the invasion of privacy. Diba? So after ng booking na yan, may message mo pa, ano pang iisipin ng passenger mo? Paano nakuha ni rider yung information ko? Di ba? Ganun po mag-isip yung mga pasahero ninyo. So again, ano man yung i-message sa kanila, pwede nilang gamitin yan at pwede ka nilang ma-report dahil dyan. And again, pagdating po sa bagay na yan, yan po ay terminable offense po yan. Okay? So, yun. So, just in case naman, sir, paano na lang po kaya kung si pasahero po yung una nag-message sa akin? Kung about sa booking naman po ang tinatanong, bakit hindi po natin sila sagutin ng maayos, no? At may respeto at professional, no?
Pero siguro kung mga indecent proposal na yan, mas maganda po siguro kung i-decline na lang po natin. Okay? Or better yet, wag na po tayo mag-reply sa kanila at all. Okay? So yan. Wag tayo masyadong feeling pogi. Sorry for that. Okay, so anyway, servisyong Superloading, syempre, start your, paano ba natin pagagandahin yung mga bookings natin? Start with greetings and smiles sa mga pasahero natin, no? Dahil again, gaya nga sinabi ko kanina, first impression last yung mga yan. Yung booking na yan. Diba? Mga konting kibot, magre-report, nakabantay yan sa bawat galaw mo o sa bawat sasabihin mo. Next natin, maging magalang pa rin tayo sa mga pasahero natin o sa kahit na sino pa nakakasalamuhan ninyo. Maging matulungin pa rin tayo sa lahat ng oras. Siguraduhin natin palagi na komportable po ang pasahero ninyo every time po na bumabiyahe kayo. No? Every now and then, i-check natin sila kung okay pa kasi may wala pala tayo, no? Okay, anyway. Okay, so yun, tanungin po natin sila kung okay pa ba sila at kung kailangan po natin sila turuan kung paano sila kumapit ng motor, gawin po natin. Okay? At syempre, basta ito guys, yung last, ito ano natin to, obligasyon talaga natin to guys, na basahin, alamin at intindihin po natin yung nilalaman po ng driver guidelines ninyo. No, yan po ay gagawin natin para palaman pa natin yung iba pang protocols na meron po tayo rito at para hindi na po tayo humantong sa anumang klaseng violations na maaari po magbigay o magpataw ng permanent banning po sa account niyo o kahit anong klaseng suspension pa yan. Okay? So yan. So next naman po natin guys, anong resolution natin when it comes to this, no? So bilang isang rider po ng Move It, mahalaga po na dapat isa puso at isa isip po natin ang kahalagan po ng pakikisalamuha po sa mga kapwa rider natin, mga pasahero o sa kahit na sino man na nakakausap ninyo. So tandaan po natin na dekalidad na serbisyo po ang nais po natin iparanas po sa lahat ng pasahero natin dito. Kaya sana lagi pa rin tayo maging pasensyoso sa lahat ng pagkakataon, no? So yan. So hindi po natin kailangan ng diskusyonan with our passenger. No, just in case man po na kayo po ay malagay sa anumang klaseng alanganing sitwasyon. Siguro pa rin po tayo at mag-report po tayo after po ng insidente, no? Again, hindi niyo po kinakailangan patulan yung pasahero ninyo, no? Hayaan niyo po na kami po ang trumabaho niyan para sa iyo. Okay? So yan. I-report niyo lang sa amin. Kami na pong bahalang kumausap dyan. Okay? Alright. Bigyan niyo kami ng trabaho. Okay. So next naman po natin is about reckless driving. So pagdating sa bagay na to guys, no? Sabi nga nila, ang pagmamaneho daw po ng motor, no? Kahit na gaano ka pa kagaling, kapag dumating pong dumating yung oras talaga, andyan po talaga ang disgrasya. No? Kumbaga, yung isang paa mo nasa hukay na. Diba? Wait lang. Buksan natin yung chat box natin. Gusto ko marinig yung ideas nyo when it comes to this. Yan. Tama ba guys? No? Ang pagmamaneho daw po ng motor, yung isang paa ay nasa hukay. Tama po ba? Okay. No? So yan. So nag-agree kayo na
hindi po talaga masyadong safe ang pagmumotor, no? Unlike sa car, oo nga naman, sa four wheels kasi yung driver nasa loob ng sasakyan, protektado siya. Unlike sa ating mga nagmumotor, exposed tayo sa lahat ng elements, no? Kahit na sabihin pa natin na ganyan, sobrang galing mo magpaneho, kung barumbado naman yung makakasabayan mo sa daan, wala din eh. Di ba? Diba? So, kahit anong ingat po natin, no? Kung yung mga kasabayan naman po natin sa daan, hindi po magiging maingat din, possible pa rin talaga na madisgrasya tayo, no? So, kung ganyan po kadelikado ang pagmumotor, samahan mo pa ng reckless driving, tanungin kita, ano ang pangarap mo? Pangarap mo bang makuha yung ating burial assistance? Pangalawa, pangarap mo rin bang mag-staycation sa ospital ng ilang buwan dahil sa bone fracture? O pangatlo, mag one-way ticket ka papunta kay San Pedro? Hindi ba? Panlima incentive. Guys, pinagagawa ko lang yung usapan ha, pero seriously speaking guys, kahit ano dun sa tatlong yun, ayaw naman natin. Diba? Dahil ang gusto lang naman natin is pumita at makapag-provide para sa pamilya. Diba? So now, bilang isang movie rider, every time po dapat na bumabiyahe ka under ng ating platform, dapat kayo po ay well protected. Siguraduhin po natin na lahat po ng mga gears ninyo, lahat ng mga protective gears ninyo, ay suot po natin. No? Ganun din po dapat yung pasahero ninyo. Yung helmet natin ng Move It, sa kanila po natin ipasuot yan. Huwag nyo po silang pagsusuotin ng substandard ng mga protective gears. Bakit? Kasi guys, kung ang safety gear mo ay substandard din ang safety na ibibigay niyan sa'yo. Tandaan niyo yan. Okay? So again, yung helmet natin ng Move It, sa kanila natin pasuot. At yung helmet ninyo, kung may personal ka, okay lang yan kung yan ang gagamitin mo. Basta meron kang helmet cover. Di ba? Okay, so yan guys. Pagdating naman dito guys, so may iba sa atin dito gabi bumabiyahe. Mas maganda rin po siguro kung every time po nababiyahe po kayo ng gabi, dapat po naka-reflectorize kayo na vest, no? Hindi lang ikaw, dapat pati rin yung pasahero mo. Bakit? Naka-reflectorize ka nga na vest. Ang nangyari, umupo naman yung pasahero mo sa likod, hindi ka rin nakita. Diba? Dapat pati yung pasahero mo may suot para dapat parehas kayo nakikita sa daan. Okay? Lalo na kung gabi at madilim. Diba? Next naman po natin, ito. So guys, so sa mga hindi pa kumpleto po ang gears, ito na po yung pagkakataon natin na kailangan na natin kumpletuhin yan. Bakit? Kasi po ang gobyerno po ay nagbaba na po ng memorandum na kailangan daw po lahat ng mototaxi dapat ay kumpleto po ng mga gear na suot for identification. So, kung nandito ka lang naman sa Manila, pwede kang bumisita sa Marikina Hub natin at meron tayong physical store doon ng Move It. Or pwede nyo pong i-check doon sa ating sa Grab Passenger app under po ng Food May Move It shop po doon. Okay? So doon makikita nyo po yung availability po ng item, kung anong sizes bang meron at kung magkano, nandun po lahat. Okay? Pero kung gusto mo maka-one-on-one talk po yung mga tao natin from Move It Shop, andun din naman po sila at open na open po palagi ang Marikina Hub natin. Alright? So next naman po natin yan, being in a good physical state, no? So, ang pagtatrabaho po natin dito sa Move It platform po ay hindi po ganun kadali, no? Bakit? May iba sa atin nagpupuyat, no? Kumita lang. Yung iba naman, suong yung init ng araw at prone sa heat stroke. Diba? So guys, pagdating po dito sa trabaho na meron tayo, maging handa po sana tayo at kondisyon po natin yung katawan natin bago po kayo magtrabaho. No? So, siguraduhin din natin na every time po, lalo na kung talagang may araw kang babiyahe, no? Siguraduhin natin every time po na babiyahe kayo under ng platform, may baong kayong tubig. Diba?
At syempre, siguraduhin din po natin na yung motor po ninyo lagi nasa maayos na kondisyon. I-check din po natin yung mga navigation ninyo. I-calibrate natin yan para accurate palagi yung route na ibibigay sa inyo. At sumunod pa rin po tayo sa mga health protocols natin dito at mga traffic rules and regulations, pati na rin po sa mga policies na meron tayo dito sa Move It platform. At syempre, okay? Now, eto na tips natin para po mag-stay alert kayo physically and mentally, no? Una, iwasan po sana natin ang pag-inom po ng alak lalo na kung alam niyo sa sarili ninyo na bababiyahe pa kayo, no? That is within 24 hours, guys. Okay? Kasi mamaya, pag bumiyahe ka na nakainom ka, baka maamoy ka ng customer mo at ma-report ka pa na driving under influence ka pa. Diba? Then syempre siguraduhin din po natin na may sapat po kayong tulog at pahinga. Kailangan natin yan dito sa trabaho natin. Mag-ride lang po tayo kung kayo po lagi ay alerto at masigla. Siguraduhin din natin na lagi maayos po ang posture natin every time na bumabiyahe kayo. At mag-brake pa rin po kayo kung kinakailangan. Okay? So again guys, no, hindi natin kinakailangan kapag lalo na kung tanghali, no? Hindi po natin kailangan na paspasan lagi tayo, no? So, kung talagang medyo mainit talaga, sobrang init, no? Sumilong ka muna, no? Ipahinga mo muna yan. Palipasin mo yung oras na talagang mainit pa. Kasi again guys, mahirap na kung kayo naman po yung tatamaan po ng heat stroke, no? Katulad na lang nung nakaraan, meron tayong kapwa rider natin dito na tinamaan talaga ng heat stroke. Diba? So nakakaawa, nire-refer siya sa gilid ng daan. Diba? Ay, nako. Alright, so I hope naklaro tayo dyan, ha? Wait lang, ha? Mr. Rosana, yeah, I just want to call up your attention, no? Sir, pagdating po rito, sir, hindi naman po namin kasalanan kung na-deactivate yung account mo kasi in the first place po kayo po gumawa ng violation. Okay? Kaya sir, pakiayos po yung chat ninyo, ha? Kasi again guys, tandaan po ninyo, lahat po na itong call natin na to, recorded po ito. At kapag inalis po kita rito sa line natin ngayon, I'm telling you, extended din po yung ano mo. Extended din po yung suspension po ng account mo. Ayoko po sa lahat mga sir, pasensya na ha. Ayoko po sa lahat yung bastos na rider, 'di ba? Kasasabi lang po natin 'yan. Okay. Bye. Anyway, so going back, okay? Diba? Dalis. Okay, anyway guys, no? So, yun nga, no? I hope naklaro po tayo sa bagay na to. Okay, so next naman po natin, eto naman guys, yung maging responsable po tayo sa daan, no? So, iwasan po sana natin yung mga distracted driving o yung pagmamaneho na meron pa kayo iba pang aktibidad na ginagawa na nakakapag-alis po ng attention ninyo sa pagmamaneho. Okay? At syempre, dahil yung bagay na yan po ay maaari po yung resulta po sa aksidente. Pangalawa, iwasan din natin manigarilyo habang kayo po ay bumabiyahe. Dahil again, yung abo niyan, maaari makapunya sa mga kapwa motorista natin at mag-cause din ng aksidente yan. At syempre, kapag may nakita po kayong kakilala ninyo sa daan, tamang businahan na lang, tamang tanguan na lang, no? Huwag na po kayong magkwentuhan habang bumabiyahe kayong dalawa. Just, kasi guys, again, kailangan pa rin po nating tawag dito, maging considerate po pagdating po sa ating mga kasabayan sa mga kalsada natin. Okay? At syempre, no,
iwasan po sana natin ang counterflow, no? Dahil yan po hindi kasi natin hawak yung utak ng iba kung paano tumakbo, no? Mamaya dyan, baka habang kuma-counterflow araruhin naman kayo ng kasalubong ninyo, no? Pagmulan pa na aksidente yan or kung ano man. So, again, iwasan sana natin ito yung mga ganitong bagay dahil, again, kailangan pa rin po natin sumunod sa daloy po ng trapiko at ganun din po sa mga traffic rules. Okay? At next naman po natin guys, so eto, paano po ba natin na-identify yung mga reckless or aggressive driving? Okay, so 10 yan. Ay, mali. Okay? So yan, 10 yan. So kung babasahin natin isa-isa yan, guys, alam niyo po sa sarili ninyo, kahit isa dyan po sa 10 na yan, bawal na bawal po natin gawin. Diba? Bakit? Guys, bilang isang movie rider, safety po ang number 1 priority natin dito. Okay? So, every time po sana na lalabas kayo ng bahay ninyo, magsisindi kayo ng motor ninyo, no? Patatakbuhin yan, isipin nyo guys palagi na meron kang pamilya na naghihintay sa iyong umunta. Diba? Guys, ang biyahe natin dito sa Move It, hindi po karera. Masasabi lang po natin na tatapos po yung biyahe po natin kapag nakauwi po kayo na maayos at ligtas po sa pamilya ninyo. Diba? Yung safety ng pasahero ninyo, it comes along na lang din, diba? Yung safety po ng pasahero ninyo, nasa kamay nyo din yan. Pero it comes along na lang din kapag iningatan nyo po yung pagbiyahe po ninyo. Guys, again, hindi lang kayo yung may pamilya, yung pasahero nyo din. Di ba? So, wag po sana natin gawin yung mga bagay na hindi po dapat natin ginagawa, lalo na kung bumabiyahe kayo at may kasama kayong pasahero. Pangalawa, matuto pa rin sana tayong sumunod sa mga traffic rules and regulations. At ganoon din po sa mga policies na meron po tayo rito sa Move It platform. At pangatlo, isipin nyo palagi yung pamilya nyo. Okay? So guys, again, paalala ko lang na safety ang number 1 priority po natin dito. No? So, make sure po, every day po na pabiyahe kayo, dapat ligtas palagi kayo, no? Actually, hindi lang po dapat talaga mag-ingat lang sa daan eh. 'Di ba? Yung mag-iingat tayo, nandiyan na yan, no? Kailangan din po natin maging defensive driving. Di ba? Kasi again, kahit anong ingat mo, o gaya nga na sabi ko kanina, kahit anong ingat mo, kung makakasabayan mo, mga barumbado sa daan, wala rin mangyayari just pag-iingat na yan. No? So, yun. Okay, so I hope naklaro po tayo rito, no? So, guys, dito lang po natatapos po yung ating coaching session for Move It. So, I hope na marami po sana kayong natutunan po pagdating po dito sa session natin na to. And I hope na yung mga information po na share ko sa inyo is magamit po natin yan in the future para po makaiwas tayo ng anumang klaseng violations na maaari po magbigay po ng suspension o permanent banning po sa account natin. Okay? So, yan. So, again yung reactivation process po natin, guys, kung ilang araw po yung suspension po na binigay sa inyo, kailangan pa rin po matapos yan. Okay? Pero yung reactivation process natin, guys, automatic po yan na mangyayari. So, once matapos po yung suspension days po ninyo, mare-reactivate po automatically yung account niyo since na-meet up nyo naman na po dito yung ating yung ating requirements para po sa reactivation natin. Okay? So, no need na para po pumunta doon sa ating mga offices para po magpa-reactivate lang po ng account. Okay? And again, para po doon sa mga late na pumasok, guys, please do expect po na makaka-receive pa rin po kayo ng another link po para po sa session natin na to. And again, please wag po kayong malilate, okay? Dahil po ang mga links po ay hindi po natin ina-accept pagdating po sa reactivation process. Okay? Yan. Alright, so I hope na clear po tayong lahat and I hope marami po kayong natutunan. Again guys, this is Marky at maraming salamat po sa pag-attend po ng ating session today. No, I hope na yun nga na lagi po sana tayo mag-iingat at yung makita alamin din po natin yung ating mga guidelines. Okay?
So, yun. So, keep safe everyone. God bless and keep on moving. Bye, guys! Yan guys share ko lang hindi naman sa paninira kay Mubit binigyan niya ako ng sinuspindi niya ako. Ang masaya sa pagkakasuspending yun, walang due process. Sinuspindi niya ako ng 3 to 5 days dahil sa overcharging. Kaso nga lang, ang masaya lang doon, nakalagay, kaysa daw na-detect daw ng system. Guys, pagka pala nagreklamo pala ang customer, ang CS, pwede ka naman nilang gawa ng kwento kasi overcharging. Pero hindi man nila alam kung ano yung pinaka-actual na nangyari. Ang pinaka-masakit doon, kung halimbawa na nakapokus ka lang sa trabaho nito na mismong Mubit lang talaga inaasahan mo na ano ka na doon ka lang yung ilang yung trabaho mo, sususpindihin ka ng hindi man lang inimbestigahan nila, nagbabase lang sila sa system. Yung sinasabi nila na monitor ng system. Maniwala pa ako kung halimbawa na sa cash list, yan yung cash list na nag-double ka ng singil, maniwala pa ako. Pero kung mga cash, tsaka di ba sana naniwala ko yung halimbawa na gawain na ng rider na halos araw-araw niyang ginagawa. Nangyari sa akin yun siguro bali 3 beses. 3 beses yan. Yung una kasi siguro mga January pa. Talagang ambinado naman ako doon kasi yung una kasi bago pa lang ako tumakbo noon, bago pa lang ako sa Mubit. Ang bayad sa akin puro cash. Bago ngayon, may pumasok sa akin na cash list bago nung bababa na. Sabi ko, "Ma'am, yung yung bayad po." Sabi niya sa akin, "Bayad na po ako sa GCash." Sabi ko, "Paano pong bayad po?" Sabi, "Sa GCash na automatic yan." Yung pala yun, yung cash list. Di ngayon, sabi ko, "Ay, ganun po ba?" Pero wala akong natanggap na pera. "Ay, ganun po ba?" Di hinayaan ko. Yung pala, automatic pala sa cash wallet, papasok. Pero wala akong natanggap na di okay na yon. Ngayon, pagdating ng mga hapon, may tumawag sa akin. Taga sa office ng Mubit. Kasi ganun. Ay, in-explain ko, sabi ko, "Opo, pero hindi ko po nakuha yung pera." Nireport pa rin ako ng CS. Yun ang matindi, ang masayit doon. Di okay lang yun. Siguro, sumunod, pangalawa. Yung ay sa October 30. Yun. Tapos, nung panahon ng mga October naman, sumunod, pangalawa. Tapos, nung pangalawa naman, may nag-report sa akin na overcharging din ako. Nakalagay doon na keso 3 days suspension. Sabi ko, pero wala akong natanggap na nasuspindi yung aking account. Tsaka nung una, tsaka nung pangalawa. Sabi ko, bakit pa mangyayari ito na na-suspension ako? Wala naman akong alam ko naman sa sarili ko na hindi ako nag-overcharge. Tsaka, Diyos ko po naman, kung gagawin mo yung 10 piso o 20, mas malaki pa ang tutusin. Alam natin mga rider na mas malaki pa ang binibigay ng CS na hindi naman lahat. Mas malaki pa yung binibigay na CS na tip sa driver. Bago yung 10 piso, i-overcharging nila na maliban sana kung talagang ginawa mo Tsaka maliban kung araw-araw mo na naka-report sa'yo sa loob ng araw, 2 o 3, kahit isang araw isa araw-araw na overcharging hindi bago ka pala patawan niyan 3 beses bago itong nakaraan linggo lang inanuan ako ng overcharging na naman bago doon ako sinuspinde ng nakalagay doon 3 to 5 days yung aking suspension. Ang pinakamasayt lang din, sabi ko, ang alam ko, yung CS kasi na inhatid ko sa papuntang Maharlika, alam ko kasi gusto niya magpadagdag doon mismo sa pagkalampas ng Maharlika. Dahil ngayon, gusto niya magpadagdag,
gusto niyang ihatid pa siya sa dulo, pero doon yung pin location. Siyempre, ayoko na. Nasa ating driver, dito po yung pin location eh. Kasi case to case basis, kung halimbawa na gusto mo siyang ihatid doon, wala mo yung area naman eh, hindi delikado. Kaya naintindihan ko yung ibang company kung bakit sila only cancel. Tsaka, kung only cancel yung iba na siguro ang company nila siguro pinoprotektan din nila yung driver nila. Kasi, bakit bukod sa area na papasukan, na pupuntahan nila, baka siguro yung mapipick up nila sobrang layo. Sobrang layo. Minsan kasi pagka sobrang layo ng pick up location, namomonitor tayo, di ba, ng CS, alam niyo naman yan. Namomonitor tayo ng CS. Pagka alam niya na malayo ka pa, yung iba dyan talaga, alam natin mga rider, nagdo-double booking yan. Nagdo-double booking. Kaya minsan bago ka pa makarating doon, minsan sila na mismo nagka-cancel. Parang hindi patas eh. Pag ang CS ang nag-cancel, yung na-aksaya mong gas, kahit malapit ka na sa pin location, okay lang. Pero pagka ikaw ang nag-cancel, inireport ka, kawawa si rider. Sana mag-iamper ito si Mubit, hindi mo sa paninira. Di ngayon, okay na, nasuspindi na ako ng pangatlong beses. Siguro dumalo ako ng meeting online. Hindi dumalo ako. Guys, panggan niyo yung mga video na sinasabi niya. Okay, so gusto ko dumalo ako. Ngayon, siyempre, yung salubin ko, sabi ko masama tagalog ko, di ba? Sana kung ginawa ko talaga yun eh. Kaya pala, pwede ka palang gawan din ng kwento ng CS na kasugan to pag naartihan. Sila na mismo rin may sabi na meron sila ang CS nakamonitor, nakabantay. Nakabantay sila sa iyo sa bawat galaw mo. Pero hindi nila parang pag nag-report sa iyo silang CS, automatic bibigyan kagad nila ng ng action na agad ng Mubit yung reklamo ng CS. Siyempre, wala nga tayong magawa eh. Reklamo, customer nga naman yun eh. Ang masakit lang doon kasi hindi sila nagiging patas. Wala silang yung due process. Dapat inimbestigan muna, nagtanong muna sila sa rider kung ano nangyari o kaya pinapunta nila sa office. Hindi yung kakansilin nila. Paano kung halimbawa na lang pala na katulad ko na si Mubit lang ang pinagkukunan ko ng trabaho. Siya lang. Sa katulad ko di kawawa naman, isususpindihin nila na parang sinigurado na agad nila na ginawa ito ng isang rider na ginagawa niya talaga, parang hinatulan na agad nila na gawaan talaga ito ng rider. Kaya sinuspindi nila agad, di ba? Sana nag-iimbestiga muna to si Mubit bago sila magsuspinde. Paano kung ito lang yung pinagkukunan ng rider trabaho? Di ba sa katulad ko, extra income ko lang naman to. Share ko lang naman yun nakakasama lang ng loob bago. Nung dumalo ako ng meeting, hindi ka pwede mag-comment yung sa loobin mo. Bago ang sabi niya pati, kung papakinggan yung video, pagkatapos daw ng meeting, may nagtanong kasi, may babalik? Hindi, pagkatapos daw ng meeting, kung may babalik daw agad, yung, di ba, nasuspinde, madi-deactivate. May deactivate. Pero hindi totoo yun, yung sinabi nung nasa live. Tapos hindi ka pwede sumagot, susungitan ka pa ng yung nasa meeting. Stop ng movie. Stop ng movie, susungitan ka pa, hindi ka pwede sumagot. Tapos pag sumagot ka't balagbag, babantahan ka pa nila na pwede kitang alisin dito. Tingnan guys pwede raw alisin. Pwede kitang alisin dito at madadagdagan pa yung suspension mo. Tama ba yun guys? Parang hindi makatayang ginagawa dito eh. Sa totoo lang, di sana sa paninira kay Mubit. Pero yung sa totoo lang, kung extra income lang din lang, okay naman siya. Okay naman siya kung extra income. Pero kung ikaw bilang na driver at diyan ka lang umaasa, maganda ka, dapat meron kang ibang pagkukunan kasi once na ikaw sinuspinde nang hindi mo naman ginusto ang nangyari, wala kang magagawa kung dito ko lang nakakasa mismo talaga. Kaya
Kaya naintindihan ko kung bakit yung ibang company only cancel. Siguro yung company nila concerned din sa driver nila. Sa totoo lang. Kasi namomotor nga naman, siyempre, but sa malayong pipikapan, lugi sa gas at alam nila siguro magka-cancel. Minsan yung ibang CS. Yung ibang CS. At delikado. Tsaka delikado ibang lugar na pupuntahan. Eto si ano na move it, hindi pwede. Once na ikaw pumasok sa'yo na act to accept ka, yung act to accept ka, kailangan obligado na kunin mo yan. Obligado na kunin mo yan kahit delikado yung lugar, di ba? Parang tapos pagka kinancel mo, syempre kung mapapakinggan mo sa advice ng host na nagano may ipon daw yung cancel mo, pwede ka rin maging masuspinde. Kasi binibilang nila yan binibilang nila. Nandun na tayo, siyempre bilang akong rider. Di kahit masuspinde ako doon na pipiliin ko talaga na i-safety ko yung sarili ko. Kasi alam naman natin na gamitan lang naman sila nga konting pagkakamali lang Pagka nag-report yung CS, okay lang, pero pagka ikaw wala lang, di ba? At yun lang guys, share ko lang at bilib ako sa mga kapwa ko rider na tulad ng Joyride, Angkas, o Mubit, mga rider na naghahanap buhay talaga ng salansangan yung hanap buhay talaga nila. Alam ko, danas ko po yan. Sana maging patas sana yung iba na kung may violation, imbestigahan nyo muna din yung rider. At saka papuntahin nyo din sa office kung totoo talagang ginawa. Kasi huwag kayong magbase dyan sa sinasabi ng system ninyo. Sistema yung bulok, sa totoo lang. Pag yung cashless, maniniwala pa ako yon na maniniwala pa ako na cashless nagbayad at siningil mo uli. Pero kung yung mga pangyayaring ganyan, may mga incident naman talaga na hindi sinasadya. Halimbawa na nasingil mo na bayad na pala yung CS, nasingil mo. Pero automatic naman si CS naman, kung hindi niya masabi yon, siguro pwede ka naman katulad sa Grab, ginagawa nila. Pagka halimbawa na sa Grab Express, ginagawa nila, kinakaltas na automatic sa rider, di ba? Ganun ang ginagawa nila bago tinatawagan kanila. Kasi may insidente talaga minsan pagod na hindi natin nakakaligtan na ay bayad na pala to. Yung hindi mga tipong sinasadya. Ang masayat kasi doon, pag binigyan ka ng sinuspindi ka ni Mobit, hindi ka hindi sinasabi sa iyo na hindi nila inimbestigahan muna, wala sa due process. Yun ang nakakasama ng loob katulad yan, hindi mo naman talaga ginawa talaga yon. Tsaka kung tutusin, pag i-interesan mo yung sinasabi na nilang over pricing, siguro ba't mo pa pag-i-interesan niya? Sa laki naman halos ng, sa totoo lang alam naman ng mga rider, sa laki naman na binibigay sa yung tip pag i-interesan mo. Kalokohan yung maniwala pa kung gawain talaga ng isang rider yan, kung araw-araw na ginagawa yung over. Pero sa loob ng siguro isang taon 3 beses lang, tsaka hindi magkakadikit na buwan, yun ang nakakasama ng loob Tsaka sinuspindi nila ako, hindi man lang nila inimbestigahan muna o tinawagan man lamang ako. Nag-email pa ako sa kanila. Wala man lang sinuspindi nyo, wala man lang dumating na text. May dumating na text, nag-email na ako. O di ba late na. Siguro alam niyo naman siguro yan. Share ko lang sa inyo guys Kawawa yung ibang nasususpinde na walang kinalaman. Actually, nung meeting na yon, hindi lang pala ako. Kaya sinasabi nila mamontag ng system, o di ba? Pangit naman yung babase kayo, dapat patawag niyo sa office, tanungin mo na, imbestigahan niyo muna, ipakita niyo yung ginawa yung violation ng ni driver.